₱537. Ito ang minimum wage ng ordinaryong manggagawa sa Metro Manila ngayon. Sa halagang ito, paano nga ba dumidiskarte ang mga Pilipino para makabili ng murang pagkain araw-araw? Alas 8 ng umaga, hinahanda na ni Ana Metre ang 3 kaserola. Laman nito, mga ulam na ilalako nilang mag-asawa ng buong maghapon. Ang kanilang specialties, langka, laing at tulingan. Ulam po kayo dyan, ulam! Laing po lang ka! Ang unang customers ni na Ana, mga suking trabahador sa isang warehouse malapit sa kanilang lugar. ₱50 ang presyo kada order ng laing o langka at ₱95 naman sa tulingan. Masarap po. Marami na. Mas nakakamura kasi pag luluto ka niyan, grabing gastos nila yun. Meron pa po. Marami bang gata yan? Gata yan lahat, sir. Di ba mga ito yan? Hindi po, sir. Kahit po tikman niyo po, pwede po tikman. Ang kasama natin ngayon ay mag-asawang si Ate Ana at saka si Kuya June. Nasa 8 taon na silang naglalako ng ulam dito sa kalsada. At ang ruta nila, yung Fairview, minsan umaabot pa sila hanggang sa Mandaluyong. Karaniwang mga customer nila ay yung mga manggagawa. Sige Pwede nga, niyo pong tikman nga tikman. natin. Gusto ko laing, di ko lano ang asawa ko okay Tingnan po. nga natin. Sino nagturo sa'yo? Naging mentor ko po talaga is yung una ko pong hinanguan, 2014. Ay, ate, panalo to. Malasa yung gata. Maasim-asim. Ano po kasi, kailangan po kasi siya lagyan ng konting suka yung ating langka. Bakit? Para hindi po agad-agad masira. Kasi ang langka po talaga ay umaasim katagalan. Nilalako. Opo. Kaya nilalagyan nyo ng Na suka suka. po. At the end of the day, magkano po yung kita? Pag maganda ang benta. Pag maganda pong benta, papalo po yun ng 2006. 2,600. Opo. Yun yung pinakamagandang Opo. benta. Opo. So, ang kita natin dyan ay nasa 1.3 po. 1,300. Pagka Yung medyo mahina, yung regular, regular po is 800. kitang-kita ang pagsusumikap ng mag-asawa sa paglalako ng ulam. Kailangan kasi nilang mapaubos ang paninda dahil dito sila kumukuha ng pangtustos sa 8 nilang anak. Kalderetang baka, ginataang hipon, afritada, pinakbet, pork barbecue at adobong pusit. Mukha bang mamahalin? Sa karinderyang ito ni Aling Sosing sa Makati City, lahat yan pasok sa budget. Kaya naman dito ang takbuhan ng maraming manggagawa sa lungsod. Alas 7 ng umaga, 15 ulam ang sabay-sabay niluluto sa kusina ni Aling Sosing. 40 taon na ang kainang ito, isa sa pinakamatanda sa Makati. Kailangang magmadali dahil nagsisimula ng dumating ang tao. Ang apo ni Aling Sosing na si Alondra ang punong abala na ngayon dito. Almusal lang po muna sa mga taxi drivers, jeepney drivers. Hanggang sa lumakas po, dinagdagan po yung mga ulam. Like bulalo, doon po nagsimula. Yun po. Ayon kay Alondra, kumikita ang kanilang karinderya ng 30,000 sa isang araw. Pero tulad ng ibang negosyo, hindi naging madali ang pagpapatakbo ng kainan. Medyo kapos kasi nagsisimula pa lang po kasi natumal, ganun. Hanggang sa umokay ulit, nagkatautang para lang baka ano ng pagpuhunan. Pero maraming tao na nagpupush ko na ituloy kasi sayang naman po. Kasi malakas po talaga eh. Pinag-usapan po namin mabuti na kung hindi itutuloy, sayang yung nasimulan ng lolo't lola ko po. At ngayon, unti-unti na silang nakakabangon.
Dahil na rin daw yan sa kanilang mga suki na walang sawang tumatangkilik sa kanilang mga pagkain. Kaya naman kahit mataas ang presyo ng mga bilihin, pinapanatili raw nilang abot kaya ang presyo nila. Yung mga jeepney drivers po, taxi drivers, kasi kapos sila sa budget, so gusto nila makatikim ng masarap na ulam. Yun po, pinagbibigyan namin. Kasi sa simpleng request po nila na dagdagan yung ulam, gano'n. Tapos bumabalik-balik po, tsaka discount ng mga 5 pesos, 10 pesos po, gano'n. Kasi alam na namin yung pakiramdam ng wala. So parang nag-give back lang din po kami sa mga tao. Isa sa naabutan naming pinagkakasya ang budget sa araw na ito, si Manuel Kalinger, isang gasoline boy at isa ring minimum wage earner na kumikita ng 537 pesos kada araw. 80 pesos ang isang order ng gulay, pero 40 pesos lang ang budget ni Manuel. Kaya kalahati lang ang nabili niya. 15 pesos naman para sa isang kanin. Kasi naman po kasi. Kasha naman. Makatipid time po ako sa Malaking bagay ba sa iyo? siyempre. Dahil na may pamilya ko rin po sa anak namin. Sa gitna ng Makati, isang sidecar na nagtitinda ng pares ang paboritong dayuhin ng mga rider at laborer. Sa halagang 50 pesos kasi may ulam na, may kanin pa. Swak na swak rin daw sa budget ang dinarayong kainang ito sa Makati, ang paresan ni Roel Ramos. Limang oras na pinapakuluan ng iba't ibang parte ng baka tulad ng karne, lamang loob, puso at utak. Pagkatapos ay tinitimplahan ito ng kanilang special pares recipe. Sa halagang 50 pesos, pwede mo nang matikman ang beef pares with rice. Ang iba pa nilang specialty, tumbong pares at bone marrow pares. Lahat ng recipe, minana pa raw ni Roel sa kanyang ama. 12 to 13 years old pa ako. Yan. Tatrabaho na ako niya, nagkagawa natin kami ng walas para. Hindi namin makakalimutan yung mga recipe niyo kasi yun ang binigay sa amin talaga ng papa namin na recipe. Yun, hindi naman natin dapat kalimutan yun dahil ayun ang mana sa atin ng mga magulang natin. Una namin pagpupwes dati, kariton pa lang yung ginagamit namin noon. Ayun din yung nagpaaral sa amin hanggang magtapos ako ng high school. Ang maliit na cart ni Roel kumikita na ngayon ng 10,000 sa isang araw. Nagkaroon na rin sila ng isa pang pwesto. Malayong malayo na ang kinikita ni Roel sa dati niyang trabaho. Dati po akong driver, jeepney driver, dito rin din sa may Makati, Pasay. Malis ako sa pagiging driver, gawa ng... Yan, mahirap din ang kita, gawa nga nitong pandemic, saka natigil siya. 7 po, kaibigan. Dahil abot kaya, nakakatulong si Roel sa mga ordinaryong manggagawa na dito sa pwesto niya pinipiling kumain. Mga rider na yan, napapagod din sa araw-araw na pagbiyahe nila. Kaya kami ang binabalikan ng mga yan. Hindi lang sa mga rider driver, lahat may dumadaan dito, mga hingi ng pagkain, dapat kailangan bigyan natin yan. Para kung ano ibigay sa atin ng Panginoon, susuklaan din natin sa iba. Isa sa mga parokyano ni Roel, si Mang Alan na 3 taon ng delivery rider. Kami mga mahirap, talagang kailangan namin talagang ganyan umura. Kasi 50 pesos makakain ka na eh. Hindi man, balimbawa, sabi ko mga, 40 lang pesos ng pera ko. Sabi, okay, problema yun. Kabait naman yung mga yun. Tapos mayroon naman yung mga kasama ko, yung mga kasama ko rin na walang pera. Atay, pakain naman. Yun na, pinapakain ko na rin sila. Kasi naranasan ko rin na ganun na bagay. Ang sikmura na yung kumakulin. Minimum wage earner din si Mang Alan. Pero sa panahon ngayon, kulang na kulang daw talaga ito sa dami ng gastusin. Kulang talaga. Kasi ma'am, ang sa pabilihin ngayon, kuryente mo, pagkain mo. Lahat doon ako kunin ma'am eh. Ang pagod ma'am. Pagod talaga ma'am. Kaso lang, titiis lang namin para mabuhay ng pamilya po namin. Sa report ng isang e-commerce firm noong 2020, tinukoy ang Pilipinas bilang isa sa mga worst countries to live in for minimum wage earner. Sa ngayon ay aabot sa 13,962 pesos ang monthly income ng isang minimum wage earner sa Metro Manila. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, ang poverty threshold para sa isang pamilyang may 5 miyembro sa NCR ay 16,625 kada buwan. Ibig sabihin, ito ang kailangan para mabili ang kanilang food at non-food essentials.
Ang ilang grupo naman, isinusulong ang 750 pesos na national o standardized minimum wage sa buong bansa. Sa ngayon ay nasa 282 to 400 pesos ang daily minimum wage sa ibang rehiyon sa bansa. Pero para sa Presidential Advisor for Entrepreneurship, hindi pa kakayanin ngayon ng mga small and medium enterprises o MSME ang pagtataas ng sweldo. Nasa 99.51% ng lahat ng negosyo sa buong Pilipinas ay mga MSME. Yung mga MSMEs natin for the past years, I suppose, generated the majority of jobs, and it is actually around 63% of our total employment in the country. Importante na balansehin natin yung kakayahan ng ating mga industries doon sa pangangailangan ng mga workers para hindi magkaroon ng masamang epekto ito doon sa mga intended beneficiaries ng minimum wage policy. Para kina Ana, Alondra at Ruel, alam nila ang hirap na pinagdaraanan ng mga ordinaryong manggagawa. Mapagkasya lang ang kakarampot na kita. Kaya naman walang sawa raw silang maghahain ng mga pagkain na siguradong masarap at totoong abot kaya para sa lahat ng ordinaryong manggagawa. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Ngayong summer at bukas na ulit ang mga pasyalan. Marami ang dumarayo sa mga resort, ilog at dagat. Pero paano kung sa gitna ng inyong bakasyon, manganib ang iyong buhay? Tuwing panahon ng tag-init, nakasanayan na ng karamihan sa atin na mag-outing para mag-relax at magsaya. Yun nga lang, may mga pagkakataon na ang kasiyahan na uuwi naman sa disgrasya. Sa Norsagaray, Bulacan, nakuna ng aming team ang pagsagip sa buhay ng isang menor de edad na nalunod sa isang ilog. At sa isa pang video sa parehong ilog, makikita naman ang pag-ahon sa isang nalunod na lalaki. Hangin! 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 Isang lalaki ang sinusubukang i-CPR ng binatilyo. Ang masayang bakasyon sana ng ilang turista sa Camarines Norte nauwi sa bangungot. Nakuna ng video habang unti-unting pinapasok ng tubig ang sinasakyan nilang bangka. Makaligtas kaya sila mula sa bingit ng kapahamakan? At paano maiiwasan ang mga ganitong uri ng insidente? Sa videong ito, makikita ang buhat-buhat ng 4 na kalalakihan, ang isang walang balay na batang lalaki sa Bitbit River, Norsagaray, Bulacan. Siya si Nico. Pagdating sa gilid ng ilog, agad nila itong inihiga. Isang lalaki naman na nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR sa nalunod. Ang lalaking nag-CPR sa binatilyo ay isa palang swimmer. Dito sa San Jose del Monte, Bulacan namin nahanap si Jefferson Bersales, 20 taong gulang. Nagulat na lang daw si Jefferson sa sigawan ng mga tao. Napadpad po sila sa area namin without them knowing na may malalim pala na area. And pagdating po doon, yun na po, nagsisigawan na po yung mga tao. Kahit may takot, hindi raw tumigil si Jefferson sa paghanap kay Nico sa ilalim ng ilog. Pagdating ko po sa ilalim, talagang hindi ko alam kung saan ko po talaga hanapin, saan po banda yung bata. Nagulat po ako, sobrang takot. Kinakabahan ako, sobrang parang nanginginig ako sa ilalim, di ko alam kasi wala nang buhay yung bata sa ilalim eh. Parang hindi na talaga ako nagdadalawang isip na iangat talaga agad yung bata. Pagkaahon sa binatilyo, hindi na siya nagdalawang isip na gawin ng CPR. Masagip kaya nila ang buhay ng binatilyo? Nang bisitahin ng aming team ang Bitbit River, naabutan namin ang kumpulan ng mga tao. Isang binatilyo na naman pala ang nalunod sa ilog.
Sinusubukang i-revive ang bata ng isang nagmamagandang loob. Pero hindi siya nagkamalay. Dalawa sila nalunod. Pagsisid ko yun yung una ko nakita. Malalim ba doon, sir? Malalim, sir. Hanggang sa dumating ang isang ambulansya. Isinakay na ang walang malay na binatilyo. 30 minuto ang biyahe hanggang Pagamutan. Pagdating sa Pagamutan, tuluyan siyang binawian ng buhay. Ang biktima, kinilalang si Russell Marpega, 13 taong gulang. Sumama lang daw siya sa outing ng mga kalaro sa basketball. Ang nanay ni Russell na si Eileen, hindi makapaniwala sa nangyari. May pumunta raw na kaibigan. Sinundo daw siya. Bilang nanay, sakit-sakit sa akin noon. Para po akong nadurog talaga. Nung time na yun, sinabi ko pa sa kanya, gising ka. Gising ka na. Sabi ko marami ka mong pangarap, di ba? Sabi mo gusto mo mag-engineer. Nakaligtas daw sana si Russell kung may sapat na babala sa lugar at kung may nakaposisyong lifeguard sa dinarayong pasyalan. Hiningan namin ng panig ang lokal na pamahalaan ng Norzagaray para alamin kung ano ang ginagawa nila para mabawasan ang mga aksidente sa Bitbit River. Pag Sabado-Linggo, ang mga barangay tanod namin umiikot sa aming nasasakupan. Kuminsan, pag marami ng tao, nangaharang kami dito sa barangay hall, hindi na kami nagpapapasok sapagkat puno na. Patay rin ang 26 na taong gulang na lalaki sa Pasay City matapos namang malunod sa isang resort. Ang pangyayari, nakuha na ng CCTV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang biktima na itatago namin sa pangalang Jordan na nasa gilid ng swimming pool. Ilang saglit pa, lumusong siya sa pool. Pero pagdating sa may gitna, ay lumubog si Jordan. Pilit niyang iniaangat ang sarili at itinataas ang kamay pero tuluyan siyang nalunod. Hanggang sa mapansin na lang ng kanyang kasamahan na nawawala si Jordan. Matapos ang isang oras, natagpuan ang bangkay ng biktima sa ilalim. 3 staff ang nagtulong-tulong na magsagawa ng CPR pero hindi na na-revive si Jordan. May paalala ang swimming coach na si Mark sa mga may balak mag-swimming ngayong tag-init. Bilang isang bakasyonista sa isang dayong lugar na pupuntahan ninyo, meron niyang mga warning signs. Una, check nyo kung may mga ganong warning signs para aware kayo kung meron bang danger na nag-aabang sa inyo doon. Bago kayo lumangoy, dapat alam nyo yung lalim ng pool o lalim ng dagat. Huwag na huwag kayo lalangoy kahit marunong ka mag-swim at kasama mo na yung buong pamilya mo nang hindi ka aware kung gaano kalalim ba yung dagat, yung ilog. Nagbigay din siya ng tips kung paano makaligtas sakaling malagay sa peligro habang nasa tubig. Pag nalulunod ka, ang una mong gagawin sana is huwag magpanik. Pangalawa, back float. Huminga muna ng malalim. Pagkatapos noon, lean on your back. Tumingin ka sa taas at igalaw yung kamay mo. Pag nakakalutang ka na, that's the time pwede kang humingi ng saklolo at subigaw. Ang paglaligtas sa mga nalulunod, meron ding tamang pamamaraan. Pag may nalulunod, maghanap ka kung meron kang pwedeng iabot tulad ng ganitong flotation device. Kung kaya mo naman iabot lang at hindi ka lalangoy malapit sa victim, iabot mo lang sa kanya. Last option na gagawin mo, kaya mo naman at nag-training ka kung paano mag-rescue, ganito ang gagawin natin. Nalagay din sa panganib ang buhay ng mga turistang ito nitong April 17 na pauwi na sana pagkatapos bisitahin ang isang isla sa Camarines Norte. Sa gitna ng kanilang biyahe, biglang nabutas ang sinasakyan nilang bangka. Hanggang sa unti-unti itong pinasok ng tubig.
nangyari na sa amin mga... Kuha ang videong ito ng isa sa mga pasahero na si John Carlo. Biglang tumaas yung alon, no? Lumaki yung alon. No? Then unfortunately, yun nga, no? Sumadsad na kami doon sa corals, mga bato. Hindi na namin alam yung mga gamit namin kung saan na napunta. Nag-result na mabutas yung aming bangka. Yung volume of water, hindi na namin mapigilan. Relax ka lang, ma'am. Relax mo. Nabalot ng takot si John, lalo na't kasama niya sa bangka ang mga anak at ang kanyang buntis na asawa. Unang-una, I was really afraid talaga. Presence of mind, and we kept on praying. Mabuti na lang daw at nakatawag ng rescue ang mga tauhan ng bangka. Praise God at wala namang trauma sa kanila. Balikan natin ang binatilyong ito na nalunod sa Bitbit River. Hangin! Hangin! Si Nico. Natunto namin dito sa Novaliches, Quezon City. Sa tulong ng ilang nagmagandang loob na hindi nila kilala, nakaligtas si Nico. Birthday po kasi ng tropa po ng kuya ko. Hindi po dapat ako kasama dun eh. Parang sinabi ko lang na gusto ko pong sumama kasi gusto ko pong maligo nun. Kwento ni Nico, tinangkalang pala niyang sagipin ang isa nilang kaibigan na nalulunod. 4 po kasi kami nun magkakasama. Nagulat na lang po ako yung isa ko pong kaibigan na bigla po siyang lumubog. Nagpapanik na po siya. Sinubukan ko po siyang sagipin para po maligtas siya. Kaso ang nangyari po, inila niya po ako pa ilalim para po mapunta siya sa taas. Tapos ikaw ngayon nalubog? Hanggang sa, na yun po, nawalan na po ako ng malay. Alis! Alis! Hangin! Malaki raw ang pasasalamat ni Nico sa mga taong tumulong sa kanya, lalo na sa mga lalaking nag-aahon sa kanya mula sa ilog. Ano natutunan mong leksyon sa insidente na to? Sa susunod po, pag may ganun pong uling pangyayari, di na po ako maglalakas ng loob na magsasalba po ng ganun. Manghingi na lang po ako ng tulong kung meron mga lifeguard. Sa lahat ng papasyal ngayong bukas na ang maraming tourist destination, tiyaking maging alerto para malayo sa anumang kapahamakan. Pero bukod dito, kailangan ding magpatupad ng mahigpit na regulasyon ang pribadong sektor at gobyerno sa mga bakasyunan at pasyalan para wala ng buhay ang masayang.